Sa isang baryong sinabuyan ng asin, may pamilyang tinamaan ng isang matinding sumpa, isang sumpang nagbabanta hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati sa kanilang kaluluwa. Isang batang manggagamot ang dumating, dala ang lihim ng sinaunang kapangyarihan at isang kakaibang liwanag na maaaring pumawi sa kadiliman. Ngunit habang unti-unting nabubuksan ang mga lihim ng nakaraan, isang madilim na puwersa ang muling nagising. Ano nga ba ang tunay na sumpa ng pamilyang sinabuyan ng asin? At hanggang saan ang kaya ng batang manggagamot na ipaglaban ang kanyang bayan laban sa mga aninong naglalakad sa dilim? Samahan kami sa kwentong puno ng hiwaga, takot at pag-asa, isang kwento na hinding-hindi mo gugustuhing palampasin. Sa isang liblib na baryo sa bukirin ng Pilipinas, may isang pamilya na tinatawag na sinabuyan ng asin. Sila ay kilala sa kanilang tahimik na pamumuhay, ngunit may lihim na tinatago. Si Mang Tano, isang mabuting manggagamot, ang tanging taong lumalapit sa kanila. Isang gabi, habang unti-unting nagdidilim ang paligid, dumarampi ang malamig na hangin sa mga dahon. Nakita ni Mang Tano ang kakaibang kinang sa mga mata ni Aling Rosa, ang ina ng pamilya. Narinig niya ang mahihinang bulong na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Habang iniabot niya ang mga kamay para gamutin ang may sakit, bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Lumingon siya ng dahan-dahan, ngunit wala siyang makita maliban sa dilim na gumagapang sa mga punong kahoy. Narinig niya ang malalim na hininga na hindi tao, puno ng galit at kerot. Nag-umpisang manginig ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Lumabas ang isang matandang babae mula sa anino, may itim na damit at mga mata na kulay abo, tila walang buhay. Sinabi nito ng malamig, hindi dapat ikaw ang tumulong sa kanila. Naramdaman ni Mang Tano ang bigat ng sumpa na bumabalot sa pamilyang sinabuyan ng asin. Hindi lamang sakit ang kanilang dinadala, kundi isang malupit na kapangyarihan na nagpapahirap sa kanila. Habang tumatagal ang gabi, naramdaman niya ang mga aninong naglalakad sa paligid, sumusubaybay sa bawat galaw niya. Ang lupa sa ilalim niya ay parang may sariling buhay, unti-unting naglalaway ng asin, sumisingaw na parang hininga ng mga patay. Sa kanyang isipan, naalala ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga aswang at mga sumpa na bumabalot sa mga pamilyang sinumpa. Sa dulo ng daan, nagkaroon ng kakaibang liwanag na nagmula sa isang lumang krus. Ito ang tanging sandigan niya upang maprotektahan ang sarili at ang pamilya na kanyang inaalagaan. Ngunit bago pa man niya ito maabot, may malakas na sigaw na pumuno sa hangin na tila nagmumula sa mismong puso ng lupa. Ang pamilya sinabuyan ng asin ay hindi lamang biktima, sila ay bahagi ng isang malagim na kasaysayan na nag-iiwan ng marka sa bawat nagtatangkang tumulong. Si Mang Tano ay nalantad sa isang mundo na higit pa sa kanyang naunawaan, isang mundo ng pagtataksil, trahedya, at sinaunang kapangyarihan na naghahangad ng hustisya sa kakaibang paraan. Ang kwento ay hindi nagtatapos dito, sapagkat ang dilim ay patuloy na gumagalaw, naghahanap ng bagong kalaban o bagong tagapagligtas. Sa paglipas ng mga araw, hindi na muling nagpakita si Mang Tano sa baryo. Ngunit ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba, ang hangin ay mas malamig at ang gabi ay mas tahimik. May mga anino na dumadaan sa mga sulok ng kanilang mga bahay, at ang mga alaga ay tila natatakot na lumabas. Isang gabi, isang batang lalaki ang naglakas loob na sundan ang mga anino. Dinala siya nito sa isang lihim na kuweba sa ilalim ng lumang puno ng niyog, kung saan may mga ukit na hindi maintindihan. Doon niya nakita ang mga labi ng pamilya sinabuyan ng asin, nakalagay sa isang bilog ng asin na naglalabas ng malabong liwanag. Biglang umalingaw-ngaw ang mga bulong, sumabay sa hampas ng hangin na parang nagmumula sa mga kaluluwa na hindi mapakali. Hindi niya maiwasang manginig nang makita ang mga mata ni Aling Rosa, na kahit patay ay nagliliyab pa rin ng matinding galit at pighati. Naramdaman niya ang malamig na kamay na muling humawak sa kanyang balikat, kasabay ng boses na bumulong, "Huwag mong sirain ang aming kapayapaan." Napagtanto ng bata na ang sumpa ay hindi simpleng kwento lamang, ito ay isang babala mula sa mga nauna. Sa isang iglap, ang liwanag mula sa bilog ng asin ay sumabog, nilamon ang kuweba ng dilim at mga panghuhusga. Mula sa dilim, may mga aninong lumitaw na nagdadala ng hustisya na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ang batang lalaki ay nagtakbuhan palabas, dala ang mensahe na ang mabuting manggagamot ay nag-alay ng kanyang buhay para sa pamilya, ngunit ang sumpa ay patuloy na nagbabantay. Ngayon, ang baryo ay hindi na lamang tahimik, ito ay tahanan ng mga kwento ng pagtataksil, trahedya,
at kapangyarihang hindi malalaman ng nakararami. At sa bawat gabi, ang hangin ay muling humihimig, nagdadala ng mga bulong ng pamilyang sinabuyan ng asin, naghihintay ng katarungan na tunay na makakapawi ng kanilang sakit. Habang tumatagal ang gabi, nararamdaman ng bata ang paglapit ng isang malamig na presensya. Sa dilim, lumilitaw ang anyo ni Mang Tano, ngunit iba siya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Hindi ako makatakas sa sumpa, ang kanyang tinig ay malabong umalingaw sa hangin. Ginamit nila ako upang sirain ang kanilang sarili. Nilapitan niya ang bata, at sa kanyang mga kamay ay may mga sugat na parang naglalabas ng usok. Kung nais mong matigil ang lahat ng ito, kailangan mong hanapin ang tunay na dahilan ng sumpa. Ang bata, bagamat takot, ay tumango at nagpasya na sundan ang landas ng katotohanan. Sa kanyang paglalakbay, makikilala niya ang mga nilalang na nasa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay, mga tagapagbantay ng lihim ng sinabuyan ng asin. Ang kanyang pandinig ay bubusisiin ang mga bulong ng hangin, at ang kanyang puso ay hahatakin sa mga madidilim na sulok ng kasaysayan. Ngunit bawat hakbang ay papalapit sa isang madilim na lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang pananaw. Ang mabuting manggagamot, ang sumpa, at ang pamilyang sinabuyan ng asin, lahat ay bahagi ng isang kwentong hindi pa tapos. Ang dilim ay naghihintay. Sa dulo ng madilim na gubat, natagpuan ng bata ang isang lumang altar na nakatayo sa gitna ng mga patay na punong kahoy. Dito, nagtipon-tipon ang mga espiritu ng pamilyang sinabuyan ng asin, nagdadala ng mga sugat at galit na matagal nang itinatago. Ang hangin ay pumailan lang, nagdala ng malalakas na sigaw at mga alulong na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na may mga mata na parang apoy, siya ang tunay na sanhi ng sumpa. Ito ang hustisya ng mga naapi, ang kanyang boses ay umaalingaw sa paligid, puno ng galit at pait. Inilabas niya ang isang baso na puno ng asin, at dahan-dahan niyang ibinuhos ito sa altar. Ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang asin ay kumalat sa paligid, unti-unting nagiging isang makapal na ulap ng puting alikabok. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ng bata ang init ng kamay ni Mang Tano, na nagsisilbing gabay upang hindi siya mawala sa daan. Ang sumpa ay hindi lamang parusa kundi isang tawag para sa pagbabago, isang babala na ang tunay na hustisya ay kailangang ipaglaban. Ngunit bago matapos ang gabi, isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin, isang huling paalala na ang madilim na lihim ng pamilyang sinabuyan ng asin ay hindi basta-basta mawawala. At sa puso ng gubat, ang mga anino ay muling nagtipon, naghahanap ng susunod na makikinig sa kanilang kwento. Ang bata ay napahinto, tinig ng mga espiritu ang bumabalot sa paligid niya. Narinig niya ang mga kwento ng pagtataksil, ng pagdurusa, at ng mga pangakong napako sa gitna ng dilim. Sa kanyang puso, nagsimula ang isang apoy ng tapang, ang pagnanais na wakasan ang sumpa at bigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwa. Bumalik siya sa baryo dala ang mga aral na kanyang natutunan, handang harapin ang mga lihim na matagal nang itinago. Ngunit hindi lahat ay bukas sa pagbabago, may mga matang nagmamasid ng may takot at galit. Ang mga anino ng nakaraan ay nagbabanta, handang bawiin ang anumang pagsubok na sirain ang kanilang mundo. Ngunit sa kabila nito, ang bata ay lumalaban, dala ang alaala ng mabuting manggagamot na nag-alay ng buhay para sa kanila. Ang kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin ay patuloy na sumusulat, isang babala at paalaala na ang katarungan ay may kalakip na kapangyarihan, minsan ay makapangyarihan at minsan ay nakakatakot. Sa bawat haplos ng hangin, sa bawat pagdampi ng asin sa lupa, ang kanilang kwento ay buhay, naghihintay ng taong magbibigay ng tunay na liwanag sa gitna ng dilim. Isang gabi, habang naglalakad ang bata sa tabing ilog, napansin niyang may kumikislap na liwanag sa tubig. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang kaba at pag-asa na marinig muli ang mga bulong ng mga espiritu. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang anyo ni Aling Rosa, hindi na puno ng galit, kundi payapa at malambing. Ito ang simula ng pagbabago, ang kanyang tinig ay nagbigay lakas sa bata. Ngunit bigla, ang tubig ay kumulo at mula rito lumitaw ang mga anino ng mga naaping kaluluwa. Ang hangin ay nagdala ng malamig na hininga na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban. Ang bata ay humawak ng matibay sa palad ni Mang Tano, na ngayon ay parang gabay na espiritu. Sabay tayo sa paglalakbay na ito, wika nito, dahil ang sumpa ay may kasamang liwanag na kailangang tuklasin. Sa kanilang pagharap sa dilim, natutunan nilang ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso, sa kabutihan, tapang at pag-asa. At sa bawat hakbang,
ang kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin ay patuloy na bumubuo ng isang bagong yugto, isang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa likod ng liwanag, may nagtatago pang mas malalim na dilim na hindi madaling matuklasan. Isang lihim na itinago ng mga ninuno na nag-uugat sa lupa at hangin ng baryo. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ng bata ang bigat ng mga mata na sumusubaybay sa bawat kilos niya. Sa bawat paghinga, parang may malamig na hangin na dumaraan sa kanyang katawan, nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Sa isang iglap, narinig niya ang mga matang naglalabas ng apoy, naglalagablab ng galit at puot. Ito ang mga aninong hindi mapatawad, mga espiritu ng pagtataksil na naghahanap ng ganti. Ngunit sa kabila ng lahat, tumayo ang bata, matatag sa gitna ng unos na bumabalot sa kanya. Dala ang aral ni Mang Tano at ang pag-asa ng pamilyang sinabuyan ng asin, handang harapin ang madilim na kapalaran. At habang lumalaban siya, ang kwento ay unti-unting nagbubukas, naglalantad ng isang katotohanan na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Sa dulo ng dilim, ang liwanag ay naghihintay, ngunit kailangang pagdaanan muna ang matinding pagsubok. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ng bata ang isang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang kaluluwa. Isang sigaw ang pumailan lang mula sa malayo, punong-puno ng sakit at galit. Biglang nagliyab ang mga mata ng mga espiritu, na para bang naghahanda para sa isang huling labanan. Ngunit hindi nag-isa ang bata, si Mang Tano, bagaman isang anino na lamang, ay patuloy na nagbibigay lakas at gabay. Hindi lahat ng sumpa ay kailangang sirain, ang bulong ni Mang Tano ay nagbigay tapang. May mga sumpa na kailangang intindihin, upang matuklasan ang tunay na daan patungo sa kapayapaan. Sa isang malakas na paghinga, hinarap ng bata ang mga anino, dala ang katapangan ng isang tunay na tagapangalaga. Ang hangin ay humina at ang dilim ay unti-unting napalitan ng liwanag na nagsisimulang magbigay inspirasyon. Ang pamilyang sinabuyan ng asin, kasama ang kanilang mga kwento at sumpa, ay nagsisimulang umusbong sa isang bagong pag-asa. Ngunit sa bawat simula, may kasamang hamon na kailangang pagdaanan upang ang liwanag ay tunay na maghari. Sa pagsikat ng araw, ang baryo ay nagising na may bagong sigla, ngunit ang mga anino ay hindi pa tuluyang naglaho. Ang bata ay nakatayo sa gitna ng plaza, hawak ang isang maliit na supot na puno ng asin mula sa altar. Alam niyang ito ang susi upang tuluyang mapawi ang sumpa, ngunit kailangan niya ng tapang upang gamitin ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga naglalakad sa paligid, naisip niya ang mga kwento ni Mang Tano, ang mga aral ng pagtitiis, pag-ibig at katarungan. Dahan-dahang inilatag niya ang asin sa lupa, habang nagdarasal para sa kapayapaan ng pamilyang sinabuyan ng asin. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa lupa, pumuno sa paligid ng init at katahimikan. Ang mga aninong matagal nang nag-aaligid ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang mapayapang hangin. Ngunit bago tuluyang mawala, may isang bulong na dumampi sa kanyang tenga, ito ay simula lamang. Ang bata ay humarap sa bagong hamon, handang pangalagaan ang lihim at ipagpatuloy ang laban para sa tunay na hustisya at kapayapaan. Habang lumalalim ang gabi, muling naramdaman ng bata ang bigat ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit ngayon, hindi siya natatakot, dala niya ang lakas ng puso at ang liwanag ng asin na nagdulot ng kapayapaan. Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, narinig niya ang mahinang bulong ng hangin na parang nagbabantay sa kanya. Ang pamilyang sinabuyan ng asin ay hindi na lamang mga anino ng nakaraan, kundi mga gabay na nagbibigay ng lakas sa mga naghahanap ng katotohanan. Ngunit alam ng bata na ang tunay na laban ay hindi natatapos sa isang gabi lamang. Ito ay patuloy na paglalakbay, isang pagsubok ng tapang, pananampalataya, at pagmamahal sa kabila ng mga dilim na nagbabanta. Sa puso ng baryo, ang kwento ng mabuting manggagamot at ng pamilyang sinabuyan ng asin ay patuloy na umiikot, naghahanap ng mga taong handang makinig at magtagumpay. At sa bawat paghinga ng hangin, naroon ang pangako ng pagbabago, isang liwanag na patuloy na naglalakbay mula sa dilim tungo sa pag-asa. Isang araw, napansin ng bata na may kakaibang paggalaw sa mga halaman sa gilid ng gubat. Doon niya natagpuan ang isang lumang kwaderno na may mga sulat at guhit na tila nagmula pa sa panahon ni Mang Tano. Binuklat niya ito ng dahan-dahan, bawat pahina ay puno ng mga kwento ng mga taong nilapitan ng manggagamot, mga sumpa, at mga lihim ng pamilya. Habang binabasa, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng mga nangyari.
Ang kwaderno ay naglalaman ng mga ritual, dasal, at mga paalala kung paano mapapanatili ang balanse sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga espiritu. Sa bawat salita, napagtanto niya na ang laban ay hindi lamang laban sa sumpa, kundi laban sa paglimot at kawalang pansin sa mga tradisyon. Ngunit kasabay ng kanyang pagtuklas, may mga matang muling bumabantay, naghahanap ng sinumang susubukang sirain ang lihim ng sinabuyan ng asin. Handa na ba ang bata na yakapin ang kanyang tadhana at maging bagong tagapangalaga ng mga kwento at sumpa? Ang sagot ay nasa puso niya, habang dahan-dahan niyang inihanda ang sarili sa mga darating pang pagsubok. Sa pagtahak ng bata sa landas na puno ng misteryo, nadama niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng kanyang natuklasan. Ang mga mata ng baryo ay nakatuon sa kanya, may takot at pag-asa na nakasulat sa kanilang mga mukha. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga puno, naririnig niya ang mga bulong ng hangin na nagdadala ng mga kwento ng nakaraan. Isang malamlam na liwanag ang sumalubong sa kanya mula sa isang liblib na bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Doon niya nakita ang isang matandang babae, ang huling tagapangalaga ng sinaunang kaalaman ng sinabuyan ng asin. Maging matapang ka, ang kanyang paalala, sapagkat ang madilim na lihim ay nangangailangan ng liwanag na katulad mo. Ipinasa niya sa bata ang isang maliit na kahon na puno ng mga antigong gamit at mga palatandaan ng kanilang tradisyon. Habang tinanggap niya ito, naramdaman niya ang init ng pagmamahal at pagtitiwala na nagmumula sa kanyang mga ninuno. Ngunit ang dilim ay hindi sumusuko, patuloy itong nagbabantay, naghahanap ng mga kahinaan sa puso ng bata. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, isang daan na haharap sa mga pagsubok ng katotohanan at pagkakaisa. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, dala ng bata ang bigat ng kahon at ang liwanag ng kanyang puso. Ang paligid ay tila nag-iba, ang mga punong kahoy ay naging mas matikas, ang mga anino ay mas malalim. Narinig niya ang mga alulong ng hangin na parang mga babala mula sa mga espiritu na nagmamasid. Ngunit hindi siya nag-atubiling tumuloy, alam niyang ito ang tadhana niya, maging tagapangalaga ng pamilya at ng kanilang mga kwento. Sa kanyang pagdating sa puso ng baryo, sinalubong siya ng mga matatandang nakangiti, mga batang puno ng pag-asa. Nagtipon-tipon ang mga tao, handang makinig at matuto sa mga kwento ng sumpa, trahedya at pagliligtas. Pinagmasdan niya ang kahon na hawak na parang tahanan ng lahat ng kanilang alaala at kapangyarihan. Sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata, isang paglalakbay ng paghilom, pagkakaisa, at pagbabalik loob sa mga tradisyon. At sa likod ng dilim, naroon pa rin ang mga matang nagmamasid, ngunit ngayon may paggalang at pag-asa na sumisiklab. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may isang malamig na hangin ang dumaan sa plaza, nagdala ng kakaibang tensyon. Isang anino ang lumitaw mula sa madilim na sulok, matagal nang nawala ngunit ngayon ay muling nagbabalik. Ito ang espiritu ng matandang lider na nagsimula ng sumpa, dala ang galit na hindi pa naupos. Hindi pa tapos ang ating laban, wika niya ng may pangil ng puot. Tumayo ang bata, hindi na natatakot, dala ang aral ng mabuting manggagamot at ng mga ninuno. Ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang pagsuko, kundi pagharap sa katotohanan, tugon niya ng may tapang. Nagkatinginan ang mga tao, habang ang espiritu ay unti-unting napapalibutan ng liwanag at dilim na naglalaban sa paligid niya. Sa sandaling iyon, alam ng bata na ang kanilang kwento ay hindi matatapos sa isang gabi lamang. Ito ay isang walang katapusang pakikibaka sa pagitan ng liwanag at dilim, ng katotohanan at kasinungalingan. At siya ang magiging ilaw sa madilim na landas ng kanilang bayan. Habang naglalaban ang liwanag at dilim sa paligid ng espiritu, naramdaman ng bata ang pag-init ng kanyang dibdib, isang apoy na nagmumula sa loob. Sa kanyang mga kamay, unti-unting nagliwanag ang kahon na taglay niya, na tila nagbibigay lakas sa kanyang kaluluwa. Hindi kayo nag-iisa, sigaw niya ng buong tapang, kami ang mga tagapag-alaga ng katotohanan, ng katarungan at ng kapayapaan. Sumiklab ang liwanag mula sa kahon, bumalot sa buong plaza, at unti-unting napawi ang mga anino. Ang espiritu ay napaatras, ang galit ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Sa huli, ang matandang lider ay ngumiti at ang kanyang anyo ay naglaho ng may dalang kapayapaan. Ang bata ay huminga ng malalim, alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin ay patuloy na umiikot, isang paalala ng lakas ng puso laban sa dilim. At sa bawat pagsikat ng araw,
isang bagong pag-asa ang sumisibol para sa bayan at sa mga kaluluwang naghahanap ng katarungan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbalik ang sigla sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magtulungan, pinawi ang takot at pag-aalinlangan. Ang mga kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin ay naging gabay sa kanilang mga puso, nagturo ng kahalagahan ng pagkakaisa at pag-asa. Ang bata, ngayon ay naging isang simbolo ng tapang at pag-asa, ay patuloy na nag-aaral ng mga sinaunang kaalaman. Siya ay handang ipasa ang mga ito sa susunod na henerasyon, upang hindi na muling maulit ang trahedya. Ngunit sa mga gabing tahimik, naririnig pa rin ang mahinang bulong ng hangin, isang paalala na ang laban ay buhay, at ang mga anino ay laging nagbabantay. Sa bawat hakbang ng bata, dala niya ang liwanag ng asin, na nagsisilbing pananggalaban sa kadiliman. At ang kwento ng mabuting manggagamot at pamilyang sinabuyan ng asin ay patuloy na umuusbong, naghahanap ng mga puso na handang magtiwala at magmahal. Ito ang simula ng isang bagong alamat na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ay hindi kailanman mawawala. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay naging sentro ng pag-asa at panibagong simula. Maraming dumating upang makinig sa mga kwento at matutunan ang mga aral ng mabuting manggagamot. Ang bata, na ngayon ay hinog na sa karanasan, ay naging tagapangalaga ng mga tradisyon at lihim ng sinabuyan ng asin. Ngunit isang gabi, habang siya ay naglalakad sa tabing dagat, may narinig siyang kakaibang tunog, isang malamig na huni na pumapailan lang mula sa dagat. Ang hangin ay nagdala ng isang malakas na pang-amoy ng asin, na nagpaalala sa kanya ng sumpang matagal ng pinaniniwalaan ng mga matatanda. Hindi siya nakaramdam ng takot, sa halip ang puso niya ay napuno ng determinasyon na harapin ang bagong hamon. Ang kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin ay hindi lamang nakatali sa lupa, kundi pati na rin sa tubig at hangin na pumapaligid sa kanilang tahanan. Ngayon, handa na siyang yakapin ang buong katotohanan at ipagpatuloy ang paglalakbay na puno ng hiwaga at pag-asa. Dahil sa likod ng bawat kwento, may buhay na naghihintay na maunawaan, at sa bawat hakbang, ang liwanag ay patuloy na sisikat. Sa paglapit niya sa baybayin, naramdaman niya ang malamig na tubig na dumampi sa kanyang mga paa, parang paan niya ay mula sa kalaliman. Biglang may sumulpot na anino sa ilalim ng tubig, tila isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, puno ng hiwaga at kalungkutan ng mga kwento ng nakaraan. Hindi pa tapos ang ating kwento, ang tinig nito'y malamig ngunit puno ng damdamin. Humarap ang bata ng buong tapang, dala ang liwanag ng asin at mga aral ng mga ninuno. Ano man ang dala mo, handa akong harapin ito para sa kapayapaan ng ating bayan, sagot niya ng matatag. Ang tubig ay kumilos, naglabas ng mga liwanag na sumasayaw sa ilalim ng buwan, nagpapakita ng mga alaala ng kasaysayan at sumpa. Sa kanilang pagtanggap sa bawat hiwaga at hamon, nagsimula ang bagong yugto ng kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin, isang kwento ng tapang, pagtitiis, at walang hanggang pag-asa. Sa pagdampi ng unang sinag ng araw sa baybayin, naglaho ang mga anino sa ilalim ng tubig, dala ang kapayapaang matagal ng hinahanap. Ang bata ay tumindig, pinisil ang kahon ng asin, na ngayon ay parang puso ng kanyang pagkatao. Ang dagat ay bumalik sa kanyang kalmadong estado, tila nagpapasalamat sa tapang na ipinakita. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naramdaman niya ang patuloy na pag-ikot ng mga lihim sa hangin at lupa. Alam niyang ang paglalakbay ay hindi pa tapos, may mga bagong kwento na kailangang tuklasin at mga sumpang kailangang pagalingin. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Dala niya ang mga aral ng nakaraan at ang suporta ng kanyang bayan. Ang kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin ay patuloy na bubuo, isang tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga espiritu. At sa bawat hakbang ng bata, ang liwanag ng asin ay patuloy na magsisilbing gabay sa madilim na landas ng kanilang bayan. Ito ang simula ng tunay na pagbabago, isang alamat na mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Habang naglalakad pa uwi ang bata, napansin niyang may mga bagong bulaklak na sumibol sa paligid ng baybayin, tila ba mga bulaklak ng pag-asa. Ang hangin ay puno ng bango, na para bang ipinagdiriwang ng kalikasan ang bagong simula. Narinig niya ang mga tawanan ng mga bata mula sa baryo, mga tunog na noon ay bihirang marinig sa kanilang lugar. Sa kanyang puso, na lamang ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagtanggap, pagkakaisa at pag-ibig. Dala niya ang mga alaala ng mga nauna, ang kanilang mga kwento, at ang liwanag ng asin na nagsisilbing sandigan.
At kahit na may mga pagsubok na patuloy na haharapin, naniniwala siyang kaya nilang lampasan ang lahat. Ang pamilyang sinabuyan ng asin ay muling nabuhay, hindi bilang mga biktima ng sumpa, kundi bilang mga tagapagligtas ng kanilang sariling kapalaran. Ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha, isang paalala na sa bawat pagtatapos, may bagong simula. At sa kanyang mga mata, sumiklab ang apoy ng pag-asa na hinding-hindi mawawala. Habang nilalakad ng bata ang madilim na daan pa uwi, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang sinabi ng matandang babae. Ang gabi ay tila mas malamig ngayon, puno ng mga aninong naglalaro sa pagitan ng mga puno. Ngunit hindi siya nag-atubiling tumuloy, dala ang tapang na nagmumula sa puso at sa liwanag ng asin. Habang papalapit siya sa kanyang bahay, napansin niyang may mga yapak sa lupa na kakaiba ang anyo, tila ba hindi ito galing sa tao. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid, naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit bago siya makalapit pa, isang malamig na hangin ang dumaan, at sa isang iglap, naramdaman niya ang presensya ng isang hindi nakikitang puwersa. Ito ang simula ng panibagong kabanata, isang pakikipagsapalaran sa pagitan ng liwanag at dilim na magpapatuloy hanggang sa matuklasan ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. At ang bata, ngayon ay handa nang harapin ang lahat, dala ang aral ng mga ninuno at ang diwa ng pamilyang sinabuyan ng asin. Ngunit habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang tahanan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila ba may nagmamasid. Biglang sumulpot ang isang anino mula sa likod ng puno, tahimik ngunit puno ng intensyon. Ito ay isang matandang babae, may matang nagliliyab ng karunungan at lihim na hindi madaling maunawaan. Hindi sapat ang liwanag ng asin, wika ng babae, may mga bagay na kailangang pangalagaan sa dilim. Nakita ng bata ang kahon sa kanyang mga kamay at inabot ito sa matanda, tanda ng pagtitiwala. Ngunit ang babae ay ngumiti ng maihalong hiwaga at babala, ang tunay na kapayapaan ay hindi matatamo ng walang sakripisyo. Sa kanyang puso, alam ng bata na ang paglalakbay ay patuloy pa rin, puno ng mga pagsubok at bagong tuklas. At sa kabila ng lahat, handa siyang harapin ang mga ito, dala ang tapang, pag-ibig, at ang liwanag ng pamilyang sinabuyan ng asin. Sa kanyang pagpasok sa bahay, naramdaman niya ang malamig na simoy na tila humahaplos sa kanyang balat, nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Sa isang sulok, may isang lumang salamin na biglang kumislap ng may kakaibang liwanag. Tumingin siya dito at nasilayan ang sariling anyo, ngunit may isang anino na dumaan sa likod niya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado at matatag. Narinig niya ang mahinang bulong, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Lumiko siya at nakita ang isang maliit na ibon na tila naghahatid ng mensahe mula sa mga espiritu. Ang ibon ay sumayaw sa hangin, nag-iwan ng mga pulang balahibo na kumikislap sa dilim. Ito ay paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may mga liwanag na patuloy na nagliliwanag para sa mga nagtatapang tumayo. At sa kanyang puso, ang bata ay nagpasya na ipagpapatuloy ang kwento, isang kwento ng tapang, pag-ibig, at pag-asa para sa pamilyang sinabuyan ng asin. Sa pagdampi ng mga pulang balahibo sa kanyang palad, naramdaman ng bata ang init ng isang bagong lakas na pumailan lang sa kanyang puso. Ang hangin ay dumampi ng malumanay, nagdala ng mga tunog ng mga huni ng kuliglig at mga awit ng mga ibon sa gabi. Sa kabila ng katahimikan, ang kanyang isip ay abala sa mga tanong, ano pa ang mga lihim na kailangang matuklasan. Ngunit hindi na siya natakot, bawat hakbang ay puno ng paniniwala na ang liwanag ng asin ay sapat upang itaboy ang kadiliman. Nang muling tumingin siya sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang tao, na hindi lamang basta-basta bata, kundi isang tagapangalaga ng mga kwento at sumpa. Ang pamilyang sinabuyan ng asin ay hindi na biktima ng nakaraan, kundi mga mandirigma ng kanilang sariling kapalaran. Sa labas ng kanyang bahay, nagsimulang bumuhos ang malamig na ulan, tila isang basbas mula sa kalikasan para sa bagong simula. At sa ilalim ng maulap na langit, ang bata ay naglakad patungo sa hinaharap, handa, matatag, at puno ng pag-asa. Habang tumatagal ang gabi, naramdaman ng bata na may nagbabago sa paligid, isang enerhiyang mahina ngunit makapangyarihan. Ang mga alon sa dagat ay sumasayaw ng tila mailihim na mensahe na nais iparating. Sa kanyang mga kamay, ang kahon ng asin ay kumikislap, parang may buhay na kumikilos mula sa loob nito. Muling sumulpot ang matandang babae mula sa dilim, ngunit ngayon ay may dalang mga antigong kasulatan. Oras na upang buksan mo ang tunay na kapangyarihan ng pamilyang sinabuyan ng asin,
wika niya, at harapin ang mga aninong naghihintay sa iyong pagkatao. Tumango ang bata, handang tanggapin ang lahat ng nakaraan at ng hinaharap. Ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha, dala ang pangako ng isang bagong kabanata ng kwento, isang kwento ng paglaya, paggaling at tunay na kapayapaan. Sa dilim ng gabi, nagningning ang liwanag ng asin, sumisimbolo ng pag-asa na hindi kailanman mawawala. Habang binuksan ng bata ang mga antigong kasulatan, sumalubong sa kanyang mga mata ang mga lihim na matagal nang itinago. Mga ritual na nagpapalayang hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Narinig niya ang mga bulong ng hangin, mga dasal na nagmumula sa mga ninuno. Ang bawat salita ay nagbigay ng bagong lakas sa kanyang puso. Lumalim ang kanyang pag-unawa sa sumpa ng sinabuyan ng asin. Ngunit may isang babala na bumabalot sa huli ng kasulatan, isang paalala na ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Dapat niyang pangalagaan hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati ang buong bayan laban sa mga aninong gustong wasakin ang kanilang kapayapaan. Sa pagtanggap ng kanyang tungkulin, naramdaman ng bata ang isang malakas na alon ng enerhiya na dumaloy mula sa asin patungo sa kanyang katawan. Handa na siyang harapin ang lahat ng hamon, dala ang liwanag ng pamilyang sinabuyan ng asin, at ang tapang ng isang tunay na manggagamot. Sa bawat paghinga ng bata, lumalakas ang liwanag na bumabalot sa kanya, na para bang siya ay naging isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Narinig niya ang mga sigaw mula sa malayo, mga tinig ng mga taong nangangailangan ng tulong at pag-asa. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumilos ng mas mabilis, dala ang malasakit na minsang naipasa sa kanya ng mabuting manggagamot. Hindi na siya bata lamang, kundi isang tagapangalaga, isang mandirigma ng liwanag laban sa mga aninong nais sumira. Habang lumalakas ang hangin, naramdaman niya ang presensya ng mga espiritu na sumusuporta sa kanya, mga kaluluwang nagtagumpay laban sa dilim. Ang pamilyang sinabuyan ng asin ay hindi natakot sa sumpa, sila ay naging simbolo ng lakas at pagbabago. At sa bawat hakbang niya, ang kanyang mga paa ay humahaplos sa lupa, nag-iiwan ng bakas ng pag-asa at bagong buhay. Sa gitna ng gabi, ang kwento ay patuloy na umiikot, naghihintay ng mga bagong bayani na magdadala ng liwanag sa madilim na mundo. Sa pagdampi ng unang sinag ng araw, ang bata ay naglakad papunta sa gitna ng baryo, dala ang liwanag ng bagong pag-asa. Nakatingala ang mga tao na parabang nakikita ang isang bagyong handang baguhin ang kanilang kapalaran. Ang hangin ay punong-puno ng mga bulong ng pasasalamat at panalangin na sumasabay sa bawat hakbang ng bata. Sa kanyang mga mata, nakita ang apoy ng determinasyon at pagmamahal sa bayan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga matang nagbabantay, mga anino ng nakaraan na patuloy na naglalakbay sa dilim. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa, kasama niya ang buong pamilyang sinabuyan ng asin at ang mga aral ng mabuting manggagamot. Ang kanilang kwento ay naging isang alaala ng tapang at pagbabago na magpapatuloy sa puso ng bawat Pilipino. At sa bawat umaga, ang liwanag ng asin ay patuloy na magsisilbing gabay sa madilim na landas hanggang sa tuluyang magbukang liwayway ang tunay na kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ng sinabuyan ng asin ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan. Ang mga sugatang puso ay unti-unting gumaling, at ang mga aninong minsang naghari ay napalitan ng liwanag na nagmumula sa pagkakaisa. Ang bata, na ngayon isang ganap na manggagamot, ay patuloy na naglingkod sa kanyang bayan, hindi lamang bilang tagapagpagaling ng katawan, kundi bilang tagapagpagaling ng mga sugatang kaluluwa. Ang kanyang kwento at ang kwento ng pamilyang sinabuyan ng asin ay naging alamat na nagsisilbing paalala. Na sa kabila ng dilim at pagsubok, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal, tapang at pananalig sa sarili. At sa bawat puso na nagmamahal at nagtitiwala, ang liwanag ay patuloy na sisiklab, magbibigay ng gabay sa landas tungo sa kapayapaan. Dito nagtatapos ang kwento ng mabuting manggagamot na kumukop sa pamilyang sinabuyan ng asin, isang kwento ng pagtitiis, pagkakaisa, at walang hanggang pag-asa. Ngunit ang tunay na kwento ay nananatiling buhay sa bawat isa na handang magtiwala sa liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi.